Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, April 21, 2026. So, sideways pa rin yung market natin. Nag-up lang siya ng 0.04%. So, saktong-sakto, 6,018.70 pa rin yung dalawa natin. Pero net foreign sell pa rin tayo ng 311.95 million. So, hindi pa rin natin maramdaman yung pagbalik po ng mga foreigners sa market. Kaya sobrang hina pa rin ng mga blue chips natin. So, pero gumagalaw si Dito at saka si Certec ha. Meron silang pattern na umaakyat at si Dito, di ba, malapit na sa piso ulit yung kanyang pinaka-price action. So, sa global market natin, kahapon, so Monday kahapon sa US market, so drop sila o sideways siguro kasi maliit lang naman yung drop. And then ngayon is pa-green or pa-berde yung galawan ng US market. Pagdating sa Europe, okay yung galawan po nila. So walang issue. Sa Asian markets natin, medyo mix yung galawan ng mga price action natin doon. Tapos sa bandang crypto, panalo si crypto natin kasi nasa 76K, 75K ulit naglalaro yung Bitcoin natin. Okay? So balik tayo dito sa Philippine market. So dito nga po yung nanguna sa trending stocks natin, nag-up siya na 6.25%. Pero halos 20%, mahigit 20% na yung ginalaw niya, di ba? So meron siyang 4.48 million net foreign buy. And then sa semicon, ang nagpatuloy si Certec, nag-up siya ng 6.15%. Meron siyang malit lang 10.76K net foreign buy. Tapos si GGS biglang nag-spike 5.95%. At then meron siyang 19.64 million net foreign buy. Sa blue chips, URC 2.88%. Parang nag kasi nagre-reverse. Meron siyang 35.1 million net foreign buy. Tapos si SPNEC ba, tumutuloy. So, pa-breakout na, 2.67%. And then si Bank of Commerce nag-drop naman, negative 8.15%. And then meron siyang 746K na net foreign sell. So, wala pa rin tayong tulog pa rin yung yung galawan ng mga blue chips natin. Okay? So, disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review po natin is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual na viewers sa market natin. Ayan, pababa pa rin yung views natin. Company reviews, check mo na lang mga sample trades sa market sa mga nag-aaral. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSC, stock market studies, yung mga basic learnings natin sa market. At then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. And then social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin or Facebook page. And then sa Twitter, ayan, finally may maagang summary si Philippine Stock Exchange naman natin. Okay? So nag-close tayo ng 6,018.04%. So nalaglag si services, baka si ICT to na, negative 1.35%. And then panalo si holding 1.04%. Si mining malit lang, 0.64%. So wala masyadong galawan. Ang net foreign sell natin is 311.95 million. So in total, nasa 9.3 billion pa rin net foreign sell ng market natin. So, sobrang laki pa rin. Okay? So, tingnan natin ibang balita. PXP, baka bukas to. And Oriental Petroleum disclosed the execution, bago lang to, of Petroleum SC number 91 located offshore Northwest Palawan. Ayan. So, mukhang may nakita tong si PXP natin. Okay? So, sa closing, mas marami yung berde pero maliit lang yung galaw no. GGS 5.95%, URC 2.88, Monde 2.52, Converge
1.63 at saka si Video 1.6%. Sa mga losers, si Ali pa rin, negative 2.12%, ICT, negative 2.1%, CNPF, negative 1.4%. Okay. So, malit lang yung galaw ng market natin. Maynilad, impose, MWSS impose 54 million penalty on Maynilad Water for service interruption affecting 165,000 customers with bill rebates to be provided. Ayan, laki niya na penalty. Tapos sa first half na market, ganun pa rin, sideways yung markets natin. So GGS pa rin na una, nung umaga 2.79%, URC 2.32%, Meralco 2.06%, and then Converge 1.3%. Sa losers kanina, BPI minus 2%, CNPF minus 2.02%, at saka si Ali pa rin, negative 1.77%. Okay? BLL, ayan, avoid, sabi ni Outsmarting Markets. So DOJ preliminary investigation continues, 1.3 trillion versus 35.7 billion disclosure gap. Ayan, so laki kasi ng gap na yan. Tapos si ABS-CBN, cost cuts drive improvement, neutral. ABS can be opportunity. Billiards definitely avoid. Political stocks always have headwinds. Ayan. So, bantayan nyo na lang. Kung meron kayong BLL, share buyback, si AGI, Ali, OPM, at saka si MEC. Meralco, corporate information, sell their shares to Kayana Solutions to 2.7 billion. AGI post records 2025 profit of 30.6 billion with lift from one-off gains. Okay, S&P, Nasdaq, so medyo sideways o bagsak kagabi. Megawide redeem is 1.5 billion preferred shares. Double Dragon, Hotel 101 has moved toward planned 300 million preferred share offering in the United States. Okay, si BLL ongoing case. Jollibee has partnered with Double Dragon to bring its composed coffee brand to Hotel 101 Madrid. Okay, may partnership. Ali post development and sales of its 65-story Lorian residences due to surging costs and geopolitical risk. Gokong Way, Robinsons Retail, di ba? Magkano na siya? Magdi-delist. So check nyo na lang. Deepening governance dispute with the Lopez has exposed two poison pill provisions with shareholders. So may mga away-away yata may hawak ng Lopez Group natin. Tapos kahapon ito yun, di ba? Hindi ko na-post. Anyway, sideways naman. BPI tightens lending standard as it braces for higher bad loans amid global turmoil. And then yung closing na US market kagabi. So malit lang naman yung mga drops nila. So yung Strait of Hormuz natin, wala pa rin balita, no? So naka-block pa rin siya, and then kay Donald Trump. Actually, ultimatum niya ngayon, di ba? So hopefully may kasunduan. Pero malalaman natin yan maya-maya siguro kung magre-release na ng balita sa bandang US. Okay po. So patalasas ulit yung ating Patreon channel. Sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, check niyo po yung ating Philippine, Patreon channel. Ayan. Okay. So punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange. Sideways pa rin. Ayan. So hanap na lang tayo ng mga penny stock. So mukhang sila yung pinipitik for today. So hindi naman siya ganun kalakas yung drop ng index natin, pero ito pa rin yung worry natin. Yung malakas pa rin kasi yung net foreign sale. So another 311 million net foreign sale kahit na 6,000 yung index natin. So nanghihina yung RSI, nasa 46 lang siya. Hindi siya makarangkada dito sa 50 level ng index. Tapos bullish pa rin yung yung itsura ng MACD formation. Pero anyway, malakas kasi yung net foreign sale. So mas pessimistic yung view natin sa markets. Okay? So tingin tayo dito sa mga winners. Dito yung nauna. Ayun, buhay pa pala si dito. 0.85. So nag-close siya 6.25%. Certec, umarangkada talaga siya, no? So 6.15% up. GGS 5.95. Hopefully diretso si GGS natin. Tapos may volume. Puro penny stocks yan, yung mga gumagalaw dito. Wala masyado sa pick up. Si Wilcon,
So bumalik after ng dividends, 3.06%. URC, 2.88. APX, ayan, mga miners, pa-breakout, 2.74. Si SPNEC, 2.67. Yan, pa-breakout din. Tapos si Monde, 2.52%. Maganda rin yung galaw niya, Monde. Kailan mabagal. Tapos walang volume. SCP, 1.83%. So, hirap na hirap yung mga stocks natin. And then sa loser, si DHI, minus 8.49. Pagod na yata. Tsaka si Bank of Commerce, biglang Dow G, no? Dow G na pala yon. So, negative 8.15%. Si CLI, minus 6%. Ang laki ng dividends niya, 7.38. Kaya lang, kinain din naman. Tapos mag-aantay ulit yung mga holders niya. CREC, minus 5%. Medyo marami pala yung nag-drop pa. Malalaki yung drop pa. Ayan, Ionics, minus 2.78. At saka si GMA, hindi pa rin nakaka-recover, minus 2.14%. Okay? So, balik tayo dito. And konting silip dito sa global market. So, based dito sa futures, okay naman siya. S&P futures, 0.18. Dow futures, 0.16. Tapos Nasdaq, 0.29%. Okay? So, kagabi, pangit yung galaw. So, ngayon, Europe, sumasabay. Tapos sa Asia markets, mix. Pero mas marami yata yung berde sa dito sa Asia markets. Okay? So, sa crypto naman, yan, malakas. So, Bitcoin, nasa 76K. Ethereum, 2.3K. Tapos si XRP, 1.4. BNB, 637. Sol, 86. Si Dodge, nakapasok na ulit sa 0.1. Okay. Maganda na sa crypto, Medyo stable na yung galaw nila. Hopefully walang negative news na paparating. Okay, so balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Dito. Marangkada si Dito kahit na medyo overbought na yung price action niya. Meron pa. Kasi yung volume niya hindi bumababa. Diretso lang yung galawan sa volume ni dito natin. So hindi pa siya nagpo-pull back. So talaga lumalaban yung price action niya. So siguro ang pinaka-resistance niya dito pa malapit sa piso, di ba? So yun yung mga nababasa ko sa Instagram. So okay, maganda yung galaw niya. And then meron siyang volume. Hopefully umabot tayo sa piso bago mag-pull back si dito. So meron siyang momentum kasi yung RSI niya nandito nag-stay lang siya dito sa overbought area. Tapos yung MACD niya, hindi pa naman parabolic pero parang ganun yung gusto niyang puntahan. So nag-close siya 0.85 and then up siya ng 6.25%. Meron pa siyang 4 million na net foreign buy. Ayan. So hindi kaya dead cat bounce si dito natin. Pero hindi, no? Kasi nag-breakout yung price niya dito sa MA 100. Ayan. So, hopefully, yan yung reversal na inantay natin. Kasi matagal din 2025 pa yung niya, di ba? Nung nag-start siya magkaroon ng downtrend. Okay? So, good. Para sa mga dito na ticks, no, umarangkada ulit siya, no? Yung investor niya, di ba? 0.5 yung bili sa mga shares niya last time. Okay? Next, Certec. Ito rin, umarangkada rin si Certec natin. Yung iba, sina Ionics, nag-drop, di ba? Ionics, drop. Si IMI, si mga semicon kahapon, nag-drop din siya. Okay? So, ito lang yung nakasurvive sa price action natin si Certec. So, complete na yung kanyang breakout dito sa MA 100. So, on the way siya para dito sa malapit na resistance 0.74 bago tayo dito sa 0.84 area natin. Ayan. So, overbought na rin siya ng konti. Ang maganda sa kanya, yung volume niya dumami na, no? So, 3 million na. Noong mga nakarang araw, 1 million lang yung volume ni Certec. Okay? So, nag-close siya 0.69. Up siya ng 6.15%. And okay yung ganda yung mga indicators niya. So, yung RSI, okay siya. And then yung MACD formation natin, maganda rin yung kanyang galawan. Okay? So, hopefully stay yung support natin dito sa 0.62, 63.
na price action natin. Okay, next si GGS. Parang pinitik lang yata to si GGS natin. Pero noong umaga, okay kaya to. Tignan nga natin. Okay, pinitik lang sa closing. Umakit na rin siya noong umaga pero yung parang may malit siya na gap up. Pero anyway, so tignan natin. Bukas natin malalaman kung totoong reversal kasi yung price action natin babalik sa uptrend, di ba? Ito yung pinaka-price action natin kay GGS. Bukas pa yung confirmation niya kasi magpo-pull back to kung wala siyang follow-up na volume. Pero meron siya 19.64 million net foreign buy. So nag-close siya 28.5 and then up siya ng 5.95%. So bumalik ulit sa bullish yung RSI levels and then yung ating MACD nagtatry na mag-recover yung price action niya. Okay? So malayo pa. Simula na mag-breakdown siya sa MA 100 dito sa 2024, no? 2 years din pala na downtrend si GGS natin. Okay? Hopefully dumiretso. Next, URC. Napansin ko lang kasi parang nag-double bottom o triple bottom na siya dito sa support level niya. Lumabas na yung earnings. Ayan, drop siya ng 12% sa earnings. Tapos meron siya ng 3% na dividend. So remains to be seen bukas pero parang triple bottom si URC. So hopefully yan rin yung inaabangan ng mga holders natin sa kanya. Slightly below pa rin siya sa RSI 50 pero okay yung nag-start na mag-recover na yung MACD formation natin. Okay? So hindi muna natin lalagyan ng resistance. Tingnan natin bukas kung may follow-up. Nag-close siya 64.3 up siya 2.88%. Ito lang kasi napansin din natin. Meron siyang 35 million na net foreign buy. Okay? Next, SPNEC. Diretso din to. Okay, hopefully ganyan mga blue chips natin pag nag-recover. So ilang bond na yung mga blue chips natin. Okay, so on the way sa breakout si SPNEC, hindi tumitigil yung price action natin dito sa MA 100. So, malakas yung nagtutulak. And then, support natin is nandito sa around 1.38. Okay. So, slightly overbought na siya. Okay. Pero bullseye, di ba? Nandito siya sa above ng RSI 50. And then, okay din yung MACD. Yung MACD formation natin, maganda rin yung kanyang galawan. Okay. Hopefully, dire-diretso. Tingnan natin kung malusutan niya yung 1.6. Nag-close siya 1.54, up siya 2.67, and then meron siyang 6.4 million net foreign buy. And then lastly, si Bank of Commerce binawian. So profit taking na. Ayan. So inaano ko pa naman to na baka makabalik na siya dito sa IPO price. Kasi ang IPO price natin sa kanya 12 last time. Pero okay na, di ba? Laki na ng ginapang niya since 2023, di ba? So, konting antay na lang sa mga holders sana pero pullback muna. So, tingnan natin kung mag-survive siya dito sa MA9. Medyo nabutas ng konti dito sa 9.5 support level natin. Okay. Promising kasi yung mga earnings niya. So, balik tayo sa RSI 55. And then, medyo nagko-correct yung MACD formation natin. So, 9.81 closing price, negative 8.15% and 746K net foreign sell. Ayan, pullback muna mga ka-Bank of Commerce natin. Okay? So, yun lang muna yung galawan dito sa market natin. Sideways pa rin tayo. Hindi natin ma-appreciate sa mga big caps. Hopefully, sa mga small caps. Kahit pa paano may mga gumalaw. Tingnan natin. Baka bagong trending tong si dito natin. Pangalawang araw na, di ba, na nagtitrending si dito. Okay po. So, yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. As usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang pa sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.